So ito, talagang wala na akong kawala itong si Inday Locring kasi mismo po ang mga tauhan niya po sa DepEd, nung siya po ay DepEd Secretary, ay inamin na ho mismo na nakatanggap po sila ng mga envelope galing sa pera, sa budget ng DepEd. Ayon sa investigasyon doon ho sa mga hearing kung saan napunta itong mga confidential fund ni Bibi Sara. Ayan, pakinggan nyo po yan mga kababayan. Kapag pondo at procurement ang pinag-uusapan, dapat malinaw at may dokumento ang lahat ng bagay. May mga dating opisyal ng kagawaran ng edukasyon na Diba? nagsabi na di umano silang nakatanggap ng sobre ng pera noong panahong si Sara Duterte ang kalihim ng ahensya. Ang dating kalihim bisa ng edukasyon na si Gloria Mercado ang nagsabi na nakatanggap siya ng siyam na sobre na tig 50,000 na di umano iniabot sa pamamagitan ng isang kalihim bisa. Inilarawan niya ito na tila pagtatangkang makaapekto sa kanyang mga desisyon bilang pinuno ng procurement. Ang dating direktor ng DepEd na si Resty Ocias naman ay nagsabing nakatanggap din siya ng 4 na sobre na maihalagang humigit kumulang 12,000 hanggang 15,000 bawat isa. Ang punong accountant ng DepEd na si Marhuna Catalan ay nagsabing nakatanggap siya ng siyam na sobre na tig 25,000. Malinaw na dokumentasyon ng anumang allowance o pamamahagi ng pera. Transparency sa mga proseso ng procurement. Nako, 'di ba? O yan po mga kababayan, talagang inamin po ng mga dating DepEd na nakatanggap sila ng envelope na may laman na tax ng tao. Nako po. At ito pa, mismo ho, yung taga Davao ho, mga kababayan, ay umamin na mismo na pinag-utos din daw di umano ni Bibi Sara Duterte ang tuloy-tuloy na patayan doon ho sa lugar nila, mga kababayan. Ayon po yan mismo sa kanilang kababayan. Ako, mga didiles, paano ba yan? Mukhang kayo na lang ata ng uto ni Inday Locring dyan Kaya desperado na. Kaya kung ano-ano na lang ang ibinabato nila ngayon sa administrasyon. Thank you.